Dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Hindi dahil gusto ko nang sumigaw, kundi dahil handa na akong umalis. At kung aalis ako, hindi ito dapat parang takas. Gusto kong alam niya kung ano ang nawala sa kanya. At gusto kong maramdaman niya yon, hindi dahil sinigawan ko siya, kundi dahil nakita niya mismo ang sarili niyang ginawa. Malapit na anniversary namin ni Liam. Noong mga nakakaraang taon, ako yung excited, nagpe-prepare, gumagawa ng surprises, nagbo-budget para sa simpleng date. Pero ngayong taon, iba. Nag-message ako kay Liam isang araw. Love, sa anniversary natin, ako na bahala. Surprise na lang, natuwa siya. Wow, miss na miss ko na yan sabi niya. Ngumiti lang ako, kahit ang totoo, matagal na akong hindi ganun kasaya sa kanya. Nag-book ako ng isang maliit na function room sa paborito naming resto. Dati, dito kami tumambay nung bago pa lang kami. Pero ngayon, ito na ang magiging stage ng totoo niyang muka. Tinawagan ko ang mga taong mahalaga sa kanya. Nanay niya, ate niya, ilang close friends, 2 sa pinsan ko, at isang taong hindi niya inaasahan, si Rhea. Nag-text ako kay Rhea gamit ang ibang number. Hi Rhea, si Liam too. Surprise sana sa anniversary namin. Punta ka naman dito, kailangan kita, bring something sexy. Alam mo na, sinend ko ang location. Hindi siya nagtanong, hindi siya nag-alinlangan. Sapat na sa akin yon. Pagdating ng gabi ng anniversary, nakaporma si Liam. Nakapolo, mabango, excited. Love, kinakabahan ako biro niya. Grabe ka makasurprise Ngumiti lang ako. Deserve mo naman ng something special, sagot ko. Habang paakyat kami sa function room, kumabog ang dibdib ko. Hindi dahil kinikilig ako, kundi dahil alam kong ilang minuto na lang, mababasag na ang mundong ginawa niyang puro kasinungalingan. Pagbukas namin ng pinto, nagulat siya. Nandun ang nanay niya, pamilya niya. Pamilya ko, mga kaibigan, surprise! Sigaw nila. Ngumiti siya pero may halong kaba. Siguro nagtataka kung bakit parang ang daming tao. Nag-toast kami. Nagpicture, maayos ako, kalma. Parang wala lang hanggang may kumatok sa pinto. Binuksan ng staff, pumasok ang isang babaeng nakadress. Mahaba ang buhok, naka-makeup. Halatang pinaghandaan ng gabing iyon si Rhea. At sa likod niya, may bit-bit siyang maliit na gift bag. Huminto ang mundo ni Liam. Kitang-kita ko, nanlaki mata niya. Parang gusto niyang maglaho. Sorry, mali bang room? Tanong ni Rhea, nangingiti pa. Tumingin siya kay Liam. At tuluyang natigilan nang makita niyang naroon ako. Naroon ang pamilya, naroon ang mga mata na hindi niya kilala. At naroon si Liam, nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Dahan-dahan akong tumayo, lumapit ako sa gitna. Hawak ang cellphone ko. Hindi ka naman mali ng room, Rhea, sabi ko. Kalmado ang boses. Tamang-tama ka nga actually, kasi gabi natin gabi ng katotohanan. Ibinato ko ang mga messages nila sa TV. Nakasaksak na pala ang phone ko sa projector mula pa kanina. Lahat ng babe, lahat ng miss na kita, lahat ng plano nilang hiwalayan ako. Natahimik ang lahat, walang kumilos. Walang nagsalita, si Liam halos manghina. Si Rhea, maputla. Narinig ko pang may umiyak sa likod, nanay niya. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwelga ng mura. Hindi ako nagbasag ng plato. Sa mga narito ngayon, sabi ko, hindi ako nag-imbita para sa drama. Nag-imbita ako para wala ng kwento-kwento sa likod ko. Ito si Liam, asawa ko. At ito, si Rhea. Babaeng pinili niyang mahalin habang asawa pa rin ako. May humikpi. May umiwas ng tingin. Si Liam, humawak sa braso ko. Love, pwede ba tayong mag-usap? Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. Hindi na kita love, sagot ko. Hindi ko kayang mahalin ang taong kayang magplano ng future nang wala ako. Huminga ako ng malalim at bago mo sabihin sa kanila na biglaan ito, tumingin ako sa kanya, diretso sa mata. Gusto kong malaman mo, Liam, na matagal ko na itong alam. Nanlaki ang mata niya. Anong, matagal ko na kayong sinusundan? Matagal ko nang alam ang hotel, ang schedule nyo, ang mga overtime na hindi naman trabaho. At sa mga panahong iyon, alam mo kung ano ang pinakamasakit? Napakagat ako ng labi, pinipigilan ng luha. Na habang pinipili kitang mahalin araw-araw, pinag-iisipan mo kung paano mo ako iiwan nang hindi masyadong magulo. Napalunok siya, tuloy-tuloy ang luha niya. At may isang bagay pa, dagdag ko. Hindi ko dapat sabihin, pero kailangan para kumpleto ang aral. Bago ko nalaman ang tungkol sa inyo, buntis ako. Nagsigawan ang mga isip ng tao sa loob. Hindi out loud, pero ramdam ko. Pero sa stress, sa gabi-gabi kong pag-iisip kung bakit ka lumamig. Sa pag-iisa sa kama habang hinihintay kita, nawala siya.
Hindi ko na malayang tumutulo na ang luha ko. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa baby na hindi na nabuo. At kahit isang beses, Liam, nag-crack ang boses ko, hindi mo man lang naisip kung anong pinagdadaanan ko. Tahimik, mabigat. Parang lahat hinihintay kung anong susunod. At doon ko sinabi ang linya na matagal ko nang iniipon. Ngayong gabi, hindi lang anniversary natin, ito na rin ang hiwalayan natin.